Ikinagulat at pumalag si dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa naunang pahayag ng Malacanang na nagbitiw siya sa kanyang posisyon sa gabinete dahil sa delikadesa matapos na madawit ang pangalan nito sa insertion sa 2025 national budget. Ang himutok po nitong si Bersamin, sana raw ay sinabihan muna siya ni Palace Press Officer Claire Castro ng magiging anunsyo ng Malacanang bilang kortesiya at hindi yung siya pa yung huling makakaalam na nagbitiw na pala siya. At sa harap nito, mari namang pinabulaanan ng dating ES o Executive Secretary ang paglutang ng pangalan o kanyang pangalan bilang mastermind umano sa nadiskobring bilyong-bilyong pisong budget insertion. Kunin natin ang mata natin sa Malacanang, ang kanyang report. May mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertion sa 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. So 52 billion, yun yung personally hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigay sa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because, sometime in March, yung kanyang date na sinasabi, from I think March hanggang April yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, na kunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspetsya niya, natatawa raw siya, dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya mabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. Courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just pull around. And Mr. President, the President of the Republic of the Philippines, no matter how kind-hearted he is, does not take advantage. Yun po yung nakakasama ng loob. Alex, kung nung Lunes ay Bersamin out recto in, ngayong Miyerkules ay tila may pasaring at banat si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Lunes ng hapon nang sabihin niya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nag-resign na daw si Executive Secretary Lucas Bersamin out of delicadeza para magbigay daan na rin sa mga investigasyon sa mga anomalyang flood control projects kung saan dawit ang kanyang opisina at pangalan. Pero ngayong araw lang, kasi sinabi na lumabas na bata ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that after I
signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Sa bibig na mismo ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin nanggaling na hindi ito nagbitiw sa pwesto. Taliwas yan sa anunsyo ng palasyo. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to go to leave as Executive Secretary. Exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Naiintindihan ni Bersamin na President's prerogative o nasa pa siya ng Pangulo kung mananatili ito sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Aniya, nakausap pa nito si Pangulong Bongbong Marcos Lunes ng gabi matapos ang anunsyo ng palasyo na nagbitiw na siya sa pwesto. Hindi nito ibinahagi ang napag-usapan nila pero I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. hindi na daw tatanungin ni Bersamin si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at Palace Press Officer Yusek Claire Castro ukol sa pahayag na nag-resign na siya out of delikadesa. Pero si Bersamin, i-dispute daw ang pahayag ni Yusek Claire Castro na aniya ay hindi totoo. Dagdag pa ni Bersamin, sana man lang ay sinabihan siya ni Yusek Castro sa magiging pahayag ng palasyo bilang kortesiya o courtesy sa kanya at hindi yung siya pa ang huling taong makakaalam na nagbitiw na pala siya sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Samantala, mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang na ipinupukol sa kanya nang mapangalanan siya ni Senator Panfilo Ping Lacson na siya ang bahala sa 52 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. At base po sa inyong kwento po, sa inyong salaysay, si Yusek Tridiv at ang PLLO dati, si Adrian Bersamin, nakapag-insert po ng 81 billion in the BICAM. Paano po itong dalawang tao na hindi naman po high level ang kanilang posisyon na kumbinsi ho ang mga mambabatas na mag-insert ng 81 billion pesos po sa BICAM? Perception, Mr. President. Sinong di maniniwala kapag Bersamin na nagsabi na utos si Presidente na mag-insert kayo? Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako'y nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? This is a painful lesson para sa atin lahat, Mr. President. You know, it pains me to see familiar names, some of them. The Executive Secretary is a good friend of mine, Mr. President. It pains me to mention his name. Nakuha daw ni Senator Ping Lacson ang impormasyong yan sa naging pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan natukoy din ang pangalan ni DepEd Undersecretary Trike Olaybar at ang kamag-anak ni dating ES Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Alam mo si Adrian, parang apo ko yan parang anak yan. Tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Sabi ni dating ES Bersamin, kung may ebidensya naman aniya mga pahayag ni Senator Panfilo Lacson, irerespeto naman niya ang mga ito pero kung batay lang ang mga ito sa kwento ni Resign ako Bicol Representative Saldico at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi daw dapat ito paniwalaan kaagad. Alam mo, naging judge, abogado ako at naging judge na matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hindi ko hinihingi na for purposes of these declarations, there should now be evidence acceptable by a court, no? Hindi daw si Bersamin ang mastermind kaya handa itong sagutin lahat ng aligasyon sa kanya puwera sa Senado. Wag na ito, Senate, dahil alam ko doon, there is no thing that I can say there na hindi if ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. Itinanggi rin ito mga haka-hakang may kinalaman siya kina Bernardo at Olaybar. Kung tutuusin ay hindi naman daw dapat siya magpaliwanag ukol yan dahil wala siyang kinalaman sa budget process. Itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda pasaring. Hindi maganda yan Alex, nanilbihan ng 3 taon sa opisina ng Executive Secretary si Lucas Bersamin. Yan ay matapos nitong manilbihan ng 34 na taon sa Judikatura at 3 taon naman sa GSIS. Alex. Okay, TJ, meron na ba kayong kopya ng kanyang letter kay Pangulong Marcos Jr.? Yung kanyang sinasabing
pagbibitiw niya, no? Parang sabi niya, hindi to resignation, pero I don't know, kung meron tayo direct na kopya ng kanyang sulat kay Pangulong Marcos, pwede ba natin ilagay para makita ito? Ito, TJ, ang sinabi na dito, my holding the office of the Executive Secretary was subject to your presidential prerogative, to which I hereby freely and completely submit myself. Wala yung word na resignation, no? So, tanong siguro ng taong bayan, ano bang pinagkaiba dito sa sulat niya na wala yung word na resignation at yung sinasabing freely submit myself? Ano bang kaibahan doon? In-explain ba sa inyo dyan sa Malacanang? Alex, bigyan natin ng konteksto yan para malaman din ng mga nanonood sa atin ngayon. Yung naging desisyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay dahil doon sa kinausap siya nung isang malapit na kaibigan sa kanya na he had to go. Dahil dyan ay kailangan niya dahil doon ay sinabi niya at nabanggit niya na ang kanyang posisyon na nagsiserve a pleasure of the President ay nasa prerogative din ng Presidente kung kailan siya tatanggalin o aalisin sa pwesto. Kaya hindi resignation ang ginawa ng dating Executive Secretary, kundi ayang sa sulat na yan, sinasubmit niya ang kanyang sarili kung tatanggapin ba ng Presidente o ng Pangulo natin ang desisyon nitong sa prerogative nito o sa kanyang pasya, kung mananatili ba siya sa kanyang pwesto bilang Executive Secretary. Ayun, ako ay nagpatulong na rin sa Google at sinabi ko sa Google, ano bang pinagkaibahan ng resignation at yung freely submit? Ang lumabas sa akin, ang sabi, yung resignation pala letter is a formal act. Pero yung freely submitting yourself is a voluntary nature and decision. So, parang meron nga pagkakaiba, no? Pero tanong ko sa TJ, tinanong ba ninyo si ES, former ES, na sino ba yung bumulong sa kanya na you have to go? Alex, sinubukan naming tanungin yan kung sinong personalidad na yan na kumausap sa kanya. Hindi nito binanggit ang pagkakakilanlan niyan. Nalaman lang din natin kanina na hindi pala tao sa Malacanang o wala sa gobyerno yung taong nagsalita niyan sa kanya, kundi isang pribadong individual. Patuloy pa naming aalamin kung sino nga, anong pagkakakilanlan ng personalidad na yan dahil mukhang makapangyarihan yung tao sa likod na yan. Kung sinabing makapangyarihan, di ba dapat siya yung next noon? Dahil siya yung little president eh. Sino pa ba yung mas makapangyarihan pa sa kanya? Di ba? Tama, Alex, di natin masabi kung sino pang mas makapangyarihan dyan sa kanang kamay na ng Pangulo. Little President na yan kung tutuusin ng ating Executive Secretary dahil siya nag-execute ng mga plano din ng Pangulo at siya din madalas ang pumipirma sa mga executive order ng Pangulo. Patuloy pa nating aalamin kung yung pagkakakilanlan ng personalidad na yan na tinawag ng makapangyarihan dahil doon sa naging desisyon nito o naging pahayag nito kay Executive Secretary na he had to go. Kaya naman biglang itong si dating Executive Secretary ay submit himself freely to the will of the President. Ayun, hindi rin natin alam kung babae ba siya o lalaki yung mismong nagbigay ng kanyang parang mensahe na you have to go. Pero balikan natin direct yung letter niya. Pero describe us TJ, habang ini-interview niyo siya, parang bang may galit ba siya? Dahil based doon sa letter niya, parang ang ganda ng parang malumanay. Sabi niya, I assure smooth transition, which is maganda yun. Parang hindi siya galit nun. Tapos, I will remain committed to the vision of this administration towards a bagong Pilipinas. Parang sinasabi niya na, ayos pa rin tayo, Mr. President, wala tayong problema. Pero, habang kinakausap pa ninyo alam ba ninyo na lumalabas yung ugat niya sa leeg? Alex, nung kausap namin siya sa telepono kanina, malumanay, maayos, kalmado naman ang dating Executive Secretary. Di natin siya nakitaan ng pagiging emosyonal kanina dahil naibahagi niya din naman sa atin na maayos naman ang relasyon nila ng Pangulong Bongbong Marcos dahil Lunes na gabi ay nakipag-picture pa umano si PBBM sa kanya sa palasyo. Kaya wala silang, kumbaga, ay samaan ng loob dito sa nangyaring biglaang pagsasabi nga ng palasyo na resign na si dating Executive Secretary. Okay, panghuli siguro, yung tungkol sa kanyang pamangkin, ni si Yusek Adrian Bersamin, ano ba ang kanyang naikwento sa inyo doon? Kinuwento lamang ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na napakabait na bata nitong si Adrian Bersamin at alam nitong hindi nito gagawin yung mga ipinupukol sa kanyang mga alegasyon ukol na dito sa usap-usapan na allegations na 2025 national budget insertions na ginawa nga daw umano ni Adrian Bersamin kasama si dating DBM Secretary Amenah Pangandaman. O dahil kung papakinggan mo ang pahayag ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, parang alam na niya na walang kinalaman ditong Pangulo at parang may gumagamit lang doon sa pangalan.
ni Pangulong Marcos Jr. At ito nga, nabanggit nga itong si Adrian Bersamin. Tama, Alex, no? Kaya patuloy pa rin nating kukuhanan ng pahayag si dating PLLO Chief Adrian Bersamin doon sa mga ipinupukol sa kanyang issue dahil ang sumagot pa lamang sa atin kanina ay si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ayun nga, Alex, patuloy naman nilang haharapin lahat ng investigasyon na maaaring ipukol laban sa kanila sa tamang forum. Ayan ang nabanggit kanina ni dating ES Bersamin, no, sa Korte at hindi sa Alam Senado. kung paano nagsimula yan na nag-resign ako, in-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Kasi sinabi na lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday, late afternoon. Sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Yung submit to the prerogative of the President to replace me. Kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. So wala, I will not also validate na may resignation ako kung wala. Once somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to go to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative, you do not, the President does not need a reason. So after na, nung evening of Monday, nag-usap kami. Those matters are between him and me. Because as of that time, although in-announce na nag-resign ako at tinanggap na, at in-appoint na yung, in-announce na yung sumunod sa akin, I was still, technically speaking, on holdover. So, covered pa rin by the technical protection of confidentiality. I will not discuss that with you. You don't need to be exact about it, basta sinabi, I have to exit as Executive Secretary. And you don't need to tell me, so that message, you don't need to tell that longer than saying, oh, you're out. Ako naman, I've been in government for so long, 34 years sa judiciary, and then nearly 3 years GSIS, and then this one, over 3 years. So, I could understand quickly the impact. Kung you serve at the pleasure of the President, no reason is necessary. I do not know. That's you ask them kung bakit nila yun without consulting me. Well, the messaging should be clear. You ask them if they have the letter. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. But for I the just would like to correct yung impression na nag-resign ako. I never did resign. Yun ang problema ko malaki kasi hindi ko alam yung mga ganyan. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasama sa aming trabaho yan. Yes, alam mo si Adrian, parang apo ko yan parang anak yan. Apo yan ng oldest brother ko na pinatay. So, I have been a part of his life since that time. Kasi bata pa yan. Ano na yan? Yung tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Nila na ako yun, hindi ako. Senator Lacson has the evidence. When we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Saldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko kagad. Alam mo, naging judge, abogado ako, naging judge na matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hindi ko hinihingi na for purposes of these declarations, there should now be evidence acceptable by a court. No? Bahala sila kung anong kanila because I cannot control whatever they want to say. But at least the harshness of social media is there. Dapat guarded naman to protect reputation. Dapat guarded naman para hindi naman masira yung mga reputasyon ng mga tao. Hindi ko alam yan. I cannot judge the veracity of Senator Lacson's statement. But Go ahead. What says, nagbatay sa handwritten, unsworn sulat ni Bernardo, mga ganun. Bahala na. Bahala silang mag-discard dyan. But as far as I know, Adrian and
the others are not that into this na sila lang ang gumagawa. Huwag din nila sabihin na ako ang mastermind. No, a lot of times, but I will not go beyond that. Na mag-research kung totoo o hindi yung sinabi ko, pero ilang beses na kami nag-usap. At alam ko, totoo. Wala na akong karapatan na magtanong pa sa kanila. I just assume na they were acting on the basis of they had their own basis. But I am disputing yung statements nila that I resigned because I did not. Si Adrian, undersecretary sa office ko, he is also the PLLO. But whatever they say about what he did, you ask him, maybe he will know, he will give you the answer. Pero wag niyo akong tanungin kung tungkol sa kanya, may tama, may mali. Alam ko kung anong tama, but I will not tell that to you yet. Wag na sa Senate, dahil alam ko doon, there is no thing that I can say there na hindi if ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. Ayoko nang magkasira-sira mga buhay ng tao at mapasinungalingan ko yan. Wala naman akong papasinungalingan pa. Well, they know, I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa yan dahil wala talaga ang kinalaman tungkol sa budget. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan eh. Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo o bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Dahil ang social media napakabilis na makasira. Hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi, pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Na magandang pakinggan yung for delicadeza, ang ganda. Daming tingkwan. Pero hindi totoo yung nag-resign ako. So, tinutuwid ko lang yan. Sinasabi ko lang, inuulit ko, na ang sulat na pinadala ko tungkol dito sa pagkapalit sa akin ay kahapon ko lang pinirmahan. Kahapon ay Martes. November 18. Yung announcement was made around 2 o'clock yata ng hapon ng Lunes, November 17. Alam mo, yung mga ganitong proseso, dapat may mauna na, logical. May resignation muna bago mo tanggapin, di ba? Yes. Hindi malinaw kung saan nila binabata yan, but they should be the one made to explain. Not me, kasi hindi ginawa yung sinasabi nila. It's up to you to make a judgment. When you work at the pleasure of a higher authority, the reason is irrelevant. Ibig sabihin nun, nag-terminate na nag-expire na yung tenure mo. Okay? Now, whether you call that firing or ouster or whatever, that is up to the beholder. Hindi ko yan papalitan or babaguhin because privilege ng nag-iisip yan o nakamasin. Sinabi ko naman that we had a meeting face-to-face in the evening of November 17. In the evening. But I am not at liberty yet to reveal anything na tungkol dyan because that's a privileged communication between him and me. I was still, although itinanggap na yung resignation ko na sinasabi, napalitan na ako, I considered myself at that time still responsible on holdover but no longer with the authority to execute any official act. So when I was there, I was still in that sense na quasi position na official and anything communicated to me up to those times covered by privilege yan. Nire-respetuhin ko yan dahil ayaw kong maglarang sa batas. Nagkaroon pa kami ng picture, last picture namin. When you talk with an intelligent person like him, 30 minutes is very long. Okay? And I think 30 minutes yan. Okay. Very social, genial, and alam mo si Presidente, very well-educated na tao yan, hindi matalino yun. Because, you do not expect na you can be out of the office so quickly. The exercise of the priority, but I am aware of the nature of serving at the pleasure of the President because I have been, as the ES, I have been the executor of all instructions to remove some people, replace them, etc. So I know I have the experience. So anyway, hindi ko mamasamahin yan. Hindi ako nadi-disappoint. Ang akin lang is when they make an announcement about my personal one, like did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. Tapos naging reality na
hirap sumagot sa tao sa mga tanong. Hindi naman, hindi bastos, kabastos yun. Okay, Ah, disappointed. ikaw, Disappointed. ikaw,